Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Dating Pangulong Duterte, higit 3 buwan nang nakadetin sa ICC, formal na pagdinig ng kaso, inaantabayanan sa Setyembre. Ating panoorin ang The President's Agenda Special Report ni Yuel Reyes. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Yan ang mga salitang binitawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagharap nito sa ika-11 pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa War on Drugs noong November 13, 2024. Sabi ni Duterte, hindi siya natatakot sa ICC at handa siyang mabulok sa kulungan kung mapatutunayang nagkasala. Ilang buwan lang matapos ang kanyang unang pagharap sa Kongreso. I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. March 11, 2025, alas 11:03 ng gabi sa Pilipinas, lumipad ang chartered plane sakay ang dating Pangulo patungong The Hague, Netherlands. Hindi naging madali ang paglipad sa dating Pangulo. Sinooy CIDG Chief at ngayoy PNP Chief General Nicolas Torre III ang siyang nanguna sa pag-aresto na siya rin nanguna sa paghahanap sa pinakamalapit na taga-suporta nito na ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Marami ang nagulat sa nagbagong posisyon ng Marcos Jr. administration sa ICC. Mula nang maupo si PBBM, makailang beses nitong sinabi na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, kaya't hindi makikipagtulungan ng gobyerno sa anumang investigasyon at hindi rin muling sasali ang bansa sa Rome Statute. Okay, let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Samantala, November 13, 2024, sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na bagamat hindi makikipagtulungan ng bansa sa ICC, maaari pa rin sumunod ang Pilipinas kung ipadadaan ito sa Interpol. Bagay na nangyari. I'm Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. Itinanggi naman ni Justice Secretary Boying Remulla na kidnapping ang nangyari dahil responsibilidad umano ng Pilipinas na sumunod sa Interpol. Kasabay rin ng tila pagbabago ng tono, binibigyang proteksyon na ngayon ng pamahalaan ang ilang testigong inaasahang haharap sa ICC. Ongoing na at I told our program director to cooperate, and so far for the past 2 months, starting May, nagsimula na itong pag-cooperate for witness protection. Higit 100 araw na mula nang makulong sa ICC ang dating Pangulo, tumatayong lead counsel ang British lawyer na si Nicholas Kaufman, habang associate counsel ang French ICC accredited lawyer na si Dov Jacobs. Ihaharap ng prosekusyon ang nasa 8,500 pahina ng written evidence, kabilang ang visual and audio evidence. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang pagsisimula ng confirmation of charging cases laban kay FPRRD na itinakda sa Setyembre 23, 2025. Dito, maaaring i-contest ang kaso. Hiniling din ng kampo ang pansamantalang paglaya sa di pinangalan ng bansa habang nakapending ang Crimes Against Humanity case ni Duterte. Magugunitang nahaharap ito sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa madugong war on drugs noong miyembro pa ng ICC ang bansa at nang nagsilbing mayor ng Davao City mula November 1, 2011 at nang umalis ang bansa mula March 16, 2019. Sa pagtaya ng Human Rights Watchdogs, aabot hanggang 30,000 ang biktima ng war on drugs, mas maliit sa 6,000 datos mula sa pamahalaan. Ang tanong ngayon, masisimulan kaya ang paglilitis kung makukumpirma ang mga kaso?
gaano katagal mananatili si FPRRD sa ICC Detention Facility at sasali kaya muli ang Pilipinas sa Rome Statute. Para sa The President's Agenda, ang ika-4 na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito si Yuel Reyes, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dagdag bawas sa presyo ng langis, ipinatupad ngayong araw. Magkakasabay na nagpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng kanilang produkto ang mga kumpanya ng langis. Kaninang alas 6 ng umaga, nang ipinatupad ang 10 centavos na bawas sa kada litro ng gasolina, habang ang diesel ay mayroong 60 centavos na pagtaas sa kada litro, at ang kerosene ay mayroong 40 centavos na pagtaas sa kada litro. Ayon sa Department of Energy, na ang dahilan ng magkahalong dagdag bawas na presyo ay dahil sa hindi pa rin humuhupang tensyon sa gitnang silangan. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.